magandang tanghali po. Tanghali na nga, tanghali at ako'y kakatapos lang ano tawag doon, brunch. Ayan, pinagsama ko na yung breakfast at saka lunch kasi galing na po ako sa Kubo. At ngayon naman ay katapos ko lang kumain at katatapos lang din ng premiere ni Linma. Ngayon naman andito ako sa upload ni Edita Bisaya Live in America. Yan. Hello Edita. Alam ko naka-live ka ngayon pero dito muna ako sa upload mo. Piniplay ko muna yung finally na pick up na ang last 3 boxes. Ayun, last 3. At last na vlog na dito. Ayun, last na vlog na daw niya doon. Sa dating bahay niya siguro yung sinasabi niya. Ayan, at ako'y nandito ngayon sa bahay. At naisip ko lang na kahit nandito sa bahay, gagawa ako ng vlog. Ayan. Lalagay ko tong aking, ano dito. Tawag dito. Po ako ha. Itong chopping board kasi may, matawag dito, tablecloth tayo. At delikado baka matuluan or masunog tong tablecloth kasi gagamit tayo ng apoy. Ayan, pakisubaybayan nyo po yung mga anak o apo nyo or kapatid na bata kasi ito po ay hindi dapat ginagawa na mga bata. At ang kailangan po natin dito unang-una ay gunting. Yan. Napansin nyo po ay meron po akong dalawang gunting dito. Ginawa ko pong dalawa para just in case hindi pwede yung isa, may isa pa. Pero isa lang po ang kailangan talaga. At syempre, ang lighter and kandila na pwede naman kayong gumamit ng hindi ganito kaluma. Wala po akong makuhang kandila dito sa bahay. And nakita ko itong ginamit ko dati doon sa prosesyon. Nakatabi pala, ano pala doon, hindi pala naitapon. O ayan, magagamit ko siya ngayon. And then, meron akong isang glue stick. Pero optional lang to, pwede namang wala kung pero mas maganda kung meron. Glue stick and isang pin. Ayan yung basta pin, kahit na safety pin, kahit basta may tulis. Yan, meron ako nito. And then, laan nyo kung anong gagawin natin ngayon. Ayan, kasi nandito lang sa bahay at gusto kong ibahagi sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko dati nung hindi pa ako nagbablog, nung ako ay siyempre, mas bata-bata pa noon. Ayan. Andito pa rin yung mga dati kong ginagawa. Ito ay isa po sa aking Teka nga, pahinain ko nga ang boses ni Dita. Lakas eh. Ito, nakakita po ako dito yung dati kong mga plastic straw o yung straw ng soft drinks. Yan. Iba't ibang kulay. Merong pink and red. Ayan, may stripe na red. Pero pink ang kaanuhan niya. And ito naman ay yellow. Yellow. And meron tayo ditong green. Mas gusto ko sana yung green na dark. Yung dark na green talaga. Kaso wala naman akong ganun. So ito na lang ang gamitin natin. Anyway, yan naman ay mamaya pa. Okay. So, ganito yon. Gagawa tayo ng bulaklak na yari sa straw. I don't know. Siguro maraming nakakaalam sa inyo ng ganito. Pero, gusto ko lang ipakita sa inyo at sa iba na hindi nakakaalam. Siyempre. Ayan. So, ganito yon. Itong maliit na gunting ang gagamitin ko. Ano ko lang to, ipa-flat ko ng kaunti para hindi para pareho ang para alam ko kung hanggang saan, kung alin ang gugupitin. And then ayan, ganitohin natin yung dulo. Paslant, gupitin natin yung dulo. Yan, hindi yata kita. Nakikita nyo ba? Ba't ba parang ako, blurred ba ang salamin ko o yung camera ko?
Yan, teka ha. Ito, gugupit-gupitin ng maliliit. Ayan. Sabi ko na nga ba eh, wag itong gamitin salamin. Pati nga tingala. Yan. Ito po yun. Gupitin natin lang maliliit na ganito, oh. Na, yan, hindi pala nakatapat. Ito po, oh. Yan. Ganyan lahat, oh. Kailangan pantay-pantay yung gupit. Ay, hindi maganda tong dulo ng gunting na to. Nag-slide. Yan. Oh, yun ang sinasabi ko, kaya kailangan. Yan. Dapat po pantay-pantay at hindi naman kailangan pantayin nyo talaga lang as in. Kaya lang mas better, mas pare-pareho halos lang haba ang gupit and ang kapal. Huwag niyong gugupitin ng sobrang makapal. Ayan, oh, ganyan lang, oh. Ganito lang, oh. Oops, kita. Sadya na kayo sa kamay ng magsasaka, ha. Yan. Ganito lang kaninipis, oh. Manipis lang para mas magandang resulta. Pag sobrang makakapal kasi, siguro, ano ba ang sukat nito? Basta, hindi ko alam ang sukat nito. Kung paano, yan o. Maliliit lang to. So, gugupitin nyo lang ng ganito lahat. Kailangan, mas maganda dito kung hindi sira ang pulso nyo. Yung, yan. Mas maganda gamitin sana yung maliit na gunting. Kasi, mas kontrolado, kaso yung maliit na gunting ay ayaw tumulab yung lulo, nag-i-slide. Yan. Ganyanin lang po lahat hanggang dulo. Yan, medyo kailangan lang dito sa gagawa din nito ay medyo matyaga. Hindi kayo pwedeng gumawa nito kung hindi kayo matyaga at hilig nyo talaga itong mga ganito na handicrafts. Pag naman matyaga lang ay pag naman nakagawa kayo, sobrang ma-amaze din naman kayo sa finished product. Makikita nyo mamaya kung ano ang itsura nito pagkatapos. Medyo matagal nga lang, pero maganda to. Ayan, shoutout ulit dyan, Sir Jerry's Toy TV. Thank you po ulit, at sa lahat ng mga nakasupport, maraming salamat po. Yan. Ito ay pwede din ninyong gawing pangkabuhayan. Pwedeng pagkakitaan po ito. Sa mga mall, mahal ang ganito. At saka bihira po ang nagtitinda nito kasi mahirap nga pong gawin. I mean, hindi naman mahirap, kundi matagal. Matagal gawin at kailangan talaga ninyo ng tiyaga. Ayan, pag nandito na po kayo sa dulo, ito yung pansin nyo yung dulo, may tira na ayun, may tira na hindi pa nagugupit. So, kukuhanin po natin yung kalahati, tatanggalin natin yung kalahati. Yan, magkakaroon ng ganyan sa dulo. Tinanggal ko yung kalahati. So, makikita nyo mamaya kung bakit. And then, so nakapaggupit tayo ng ng isang ganito. Eto, kukuha naman tayo ng ibang kulay. Ibang kulay. Ito naman yung pink. So, dito naman sa pink, eto dapat ay gugupitin ko ng buo. Pero since gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano, yan. Kuhanin natin yung 1/4. 1/4 lang po ng isang straw. Okay. Ito po yung isa.
Gugupitin naman natin ito ng diretso. Diretso yung gupit, pero maliliit din. At kahit po hindi, wala sa kalahati ng straw, kahit dulo lang, parang 1/3, 1/3 o 1/4, mga ganun, 1/3. 1/3 po ng straw. Yan, gupitin lang po ng maliliit na ganun din. Oh. May gupit na po yan sa ilalim. Ganun din po, maliliit lang. O ayan, hindi ko alam kung saan ako nagtapos. Ayun. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Doon sa mga matsatsaga, nasa bahay lang, hindi makaalis ng bahay, hindi makapagtrabaho. At may halimbawa, may alagang bata o ano man, o nanay o ano, pwede ninyong gawing pangkabuhayan to. Gawa lang kayo ng ganito, tapos post nyo sa Facebook or sa post nyo sa inyong kung saan man. Pasa nyo sa messenger ng mga kamigan nyo. Magpa-order kayo. Akala nyo lang mabagal lang itong gawin kasi isa pa, unang-una ay ako'y nagyayaw-yaw at ipinapakita ko sa inyo kung paano. Pero kung pag sanay na sanay kayo, ang sa maghapon, sandali lang ang 100 nito, 100 piraso. At pag may 100 piraso kayo, pwede nyo nang ibenta yun. Depende sa pag-aayos nyo at sa paggagawa. Malaki, mabebenta nyo. Pwedeng ibenta nyo ng 4 piraso or pwedeng isang flower base na, i-arrange nyo na. Mas maganda kung ganun kasi mas makikita nila ang ganda ng product pag mas marami. Okay, ganito po ang gagawin natin dito. Ito yung gagawin natin pinakagitna ng bulaklak. Ayan, i-roll lang po natin yan ng maliit. Oops. Ayan. Yun ang kagandahan na pag may kuko ka sa hindalaki. Pag hindi pudpud ang kuko. Kasi kung pudpud ang kuko mo, medyo mas mahihirapan ka. Yun. I-roll nyo po. Masikip dapat ha, masikip. Hindi po pwedeng maluwag. Hindi naman as in, sobrang kailangan nyo higitin ng higit na higit. Ang importante lang, hindi yung malambot pagka na ayan o. At ayan na po, ganyan na. Ang dulo, ang gitna buo. And then, dito gagamitin itong kandila since bukas ang electric fan ko, baka hindi ako makabuhay ng electric fan, ng kandila. So, itong lighter ang gagamitin ko. Susunugin ko yung dulo ha. Ayan, kaya sabi ko, subaybayan nyo yung mga bata kung gagawa nito, kailangan nakabantay kayo or yung mga batang maliliit pa, huwag nyo hayaan gumawa ng ganito ha. Kailangan kong patay ng electric fan. Wait lang po ha. Tiis muna tita. Yan. Oops. Sunugin. Yan o, umapoy. And ang purpose po nito, dahil ito nga ay plastic, ang purpose po kaya sinusunog yung gitna, yung ilalim, para po hindi siya maghiwa-hiwalay or bumuka. Hindi siya bubuka. Nakaigom na siya. Ayun na. Medyo umiwalay itong dulo. Yan. Ayan. Maliit lang po siya. Tiyaga lang, konting tiyaga lang po. Ganito po ang itsura ng ibabaw. And then, eto po Ito naman po, yung ginupit nyong isang mahaba kanina.
ididikit natin dito ngayon. Wait. Kaya po, hindi dapat ang bata dito. Kasi po, yan. Nakadikit na po yung dulo. Dito po, oh. Yan, nakadikit. Yan, nakatayo yan. So, iikot natin po ngayon ito. Paikot dito sa... Kailangan po nakadikit yung dulo kasi maalpasan nyo po yan kung hindi po hihigpit pa. Ayan o, tingnan nyo, natanggal. Hindi masyado nakadikit siya. Wait ha. Hindi po ito pwedeng lagyan ng hindi po pwedeng gamitan ng nitong glue stick kasi kakapal ang loob. Hindi maganda po ang resulta. Ayan o, nakadikit na. So, alalay lang muna ang paghigit sa una para maipit muna yung dulo para hindi naman yun mahila talaga at matanggal na naman. Yan. Oh. So, ganito po yung paghawak ko. Ayan, nakaganyan siya. And then, hawakan nyo doon sa ibabaw and sa ilalim. And then, paikutin nyo yan. Paikot. Yan. Hanggang matapos hanggang dulo. Iikot nyo yan. Ikot, ikot, ikot. Wait lang ha. Sensya na kayo. Ako po ay napakatagal nang hindi gumagawa nito. At kaya medyo mabagal na ako. Pero dati po nung gumagawa ako nito, mabilis lang ang 100. Mabilis lang. Yan. Good. Pasensya na kayo ha, medyo mabagal ako. Basta ito, tuloy-tuloy nyo lang po yung pag-ikot hanggang dulo. Basta ganun po ang paghawak oh. Kasi pag ibang ang paghawak na gagawin nyo, hindi nyo po magagawa ng maayos yan. Mas magagawa nyo po ng mabuti ito kung ganyan po kayo hahawak. Ito po oh, kaya nakaganyan oh, nakahigit po yung nakahawak po yung dalawang daliri ko dito para mahihila niya ng konti. Wag naman po sobrang hila, hindi rin naman po maganda pag sobrang higit na higit. Basta tama lang po, wag lang po malambot o maluwag. Okay. Ito po ay pwede rin gamitan ng kung gusto nyo ng mas maganda at pambenta talaga. Pwede po kayong gumamit ng crepe paper na kulay green. Ayan, mamaya po ipapakita ko sa inyo. Ayan po, sa dulo, ayan, hinawakan ko yung dulo, yung may ginupit-gupit ko. Ito po ang pinakadulo. Yan. Ito po yung sinabi ko sa inyo na itira nyo kanina, na itinira ko, ito. So, ito po naman ay kailangan natin talaga kasi ng apoy, hindi po ito didikit kung iba ang ipang didikit natin. So, wait, andyan na yata sinayuan. Yan. Ito po, sunugin natin yung dulo. Ingat lang po ha sa kamay, ingat. Ayan o, tingnan nyo, maluwag. Hindi ko napahigpit. Try natin ulit. Okay. Ayan o, nakadikit na siya. Doon na. Tapos, para po sure, sunugin natin po itong ilalim. Ito yung ilalim po ang sinisindihan ko ha. Yan. And then yun. Ayan. O, so huwag nyo lang hawakan agad ha kasi medyo maliit, mainit yan. Yan. Medyo maliit yung nagawa ko. Hindi masyadong naka-slant ang aking paggupit.
Mas maganda sana kung slant, medyo slant pa ng kaunti yung paggupit ko. Gugupitin nyo nang naka-slant yan, di ba? Ayan o. Ganito po siya, di ba? Isa pa lang po yan. At eto ay dito gagamitin naman natin ang nasan yung aking palibasa ay maliit o nawawala. Oh, what naman? Why naman? Wala. Nawala ang aking ano. Nawala ang aking ano. Baka makatusok. Yung pin. My goodness. Wait po, kukuha ko ng ibang pin. Sandali po. Nawala talaga yung pin, oh. Kumuha ko ng iba. Eto, dito naman nga, papasok tong pin. Kailangan natin ng pin na matibay, ha. Tusukin natin doon sa gitna. Yan. Yung gitna ay bubutasin natin, oh. Yan, lagpas hanggang yung taas, oh. Kita niyo yung dulo ng pin. Yan, oh. Nilagyan ko ng pin. At eto na, oh, baka mawala ka na naman pin. Eto pumapasok to nga. Hindi ko na ipakita sa inyo kanina. Mga bagong walis ting-ting. Tapos na pala si Edita. Wait. Patayin muna natin to. Ay, masyadong malaki yata ang dulo nito. Tingnan nga natin. Ito po ay, tingnan natin kung papasok yung dulo ng ting-ting. Bagong ting-ting po ito, ha. Para sigurado kayo na maliit yung dulo. Dapat maliliit yung dulo ng ting-ting para pumasok dun sa ginawa nating butas ng pin. Ay, ayan. Maliit nga kasi. O, diba? Wait. Wait lang, ha. Pinagpapawisan ako. Apo. Dito ka na. Wow! Tingnan ko nga. Wow, wait lang. May ads si, may patalasta si Yuan Clyde. Wow! Galing naman, Yuan Clyde. Eto po, oh. Ginawa po ni Yuan sa school. Ay, galing. Ang star. Tingnan ko nga. Wow! Dami star. Galing naman. Atri lang. Tatlo. Ay, ang galing naman ni Yuan Clyde. Oh, check lahat. Alika, eto na. Galing. Oh, balik mo sa bag mo. Galing naman. Galingan mo ka bukas, ha? Ha? Baka daw kuhanin ni Kuya Wawi. Ayan, tuloy natin to, ha? Ayan, anuhin ko ng bago. Yung butas, tutusukin ko ulit ng bago. Gawin natin na mas malaki. Mas maganda nga kung medyo yung safety pin na medyo mataba dito. Di ba ang mga ganitong pin ay maliliit lang. Gawin na mas okay naman yung mas matataba. Yun nga lang pag sobrang mataba, pag sobrang mataba kasi ang butas, pag sobrang malaki ang butas, hindi na magandang tingnan pag sobrang diretsong ganun na napakatigas na ng stick. Ay, ito kasi nga walis ng ting-ting na to ay hindi bagong gawa. Kaya medyo malutong na po. Palipat mo kay Mami, may ginagawa lang ako, ha. Ang hirap na rin. Na para ako nangangapa ng butas. Kung lalaki sana ako, magaling akong gumapa.
Yan. Kaya ano ako alalay ako kasi sa paghawak sa tingting kasi masyadong maliit yung tingting ay malutong na. Ayan o. Yung tingting isinulot ko dun sa butas, diretso hanggang taas. Ayun o. Para lang may mahawakan tayo, tapos hilahin natin hanggang sa kaya nating hilahin para masikip siya, hindi siya mahuhugot. O, di ba? And then putulin natin dun sa dulo. Okay. And presto, meron na tayong isang tangkay. Putol. Meron na tayong isang bulaklak. So, ganyan lang. Ganito ang paggawa. At mas maganda to kung mas maraming magagawa. Nakaganyan lahat at iba-ibang kulay. Pwedeng yellow, pwedeng ito ang gawin yung panglabas. Tapos yun namang, itong yellow naman ang gagawin yung pangloob. Pakita ko sa inyo ang sample. Ako may mga ginawa na dito. Eto oh. Tcharan! May ginawa na ako dito. Ayan. So, ganito yun. Eto, tingnan nyo. Pag sobrang lambot, ayan oh. Yumuyo ko. Pag sobrang matigas naman, eto. Diretsong diretso. O, diba? Kaya, dapat sakto lang. O, tulad nito, o. Sakto lang. Medyo naka-bend siya, pero hindi masyado. Katulad nito, o. Parang gumagalaw-galaw na ganyan, pero wag naman yung sobrang tigas na wala, hindi na gumagalaw. Ayan. So, ganito. Eto, pwede natin yan na eto, tingnan nyo to, medyo malaki siya. Oh. Depende yan kasi sa paggugupit ninyo. Pag ang paggugupit ay hindi masyadong slant, ay maliit. Eto, ganito ang magiging resulta. Maliit lang. Compare dito, na mas malaki. Diba? Isa, pareho lang na straw yan, pero mas malaki yung isa kaysa dito sa isa. Yun nga lang, mas maganda, huwag lang sobrang slant, lumalaki nga, pero ayan ganyan naman, may spacing, magkakaroon ng parang bungi, compare dito, na maliit nga siya, pero buo naman. Hindi hiwa-hiwalay. So, yan. And, maganda ito kung gusto nyo, meron kayong crepe paper na kulay green. Balutin nyo buhat dito. Gugupit lang kayo ng siguro mga half inch ng crepe paper. Mahaba. And then, ibabalot nyo buhat dito sa puno ng bulaklak. Hanggang dito sa dulo. Babalutan nyo ng crepe paper na green. And then, gawa tayo ng dahon. Lalagyan syempre natin ng dahon. Wait lang ha. Ito yung paggawa ng dahon. Kulay green. Pag ganito, di ba hindi siya mukhang kulay ng dahon? Kasi nga, light yung nabili natin kulay green na straw, yung dati pa. Wala na kasi ngayon ganito Ang alam ko, bawal na to. Bawal na tong, aywan ko lang sa iba. Pero siguro meron pang mabibili nito dahil alam na ginagawang project pa nga. Ginagawa nga itong minsan project. At saka, yung mga bata, alimbawa, di ba, yung mga estudyante, minsan nagpa-project ng ganito sa school na yung pwedeng handicrafts, nagpa-project, turo nyo to, sigurado mataas ang grade ng bata pag ito ang ginawang project. Gawin nyo to. Ayan, hindi ko makita yung ayan. Katulad ng isa, kukuhanin natin yung 1/4 ng straw. And then, gugupitin natin ng yung dulo, gupitin natin ng parang dulo ng puso. Yan. Patulis na ganun yung dulo. Hindi masyadong kita kasi yan. Yung kulay ng yun.
Tapos, yun namang kabila, gugupitin natin pa ganito. And then, lagyan natin ng tangkay. Yun. Ganyan po, oh. Tapos, yan ay bubukas na yan. Yan, magiging malapad siya. Dahil nakaliko yan, ganito ang gawin natin. Bukas sa gunting. Lagyan natin ng guhit sa gitna. Ilalapat po natin ng nakadapang ganyan. Ito yung nakalikong ganon, ilalapat natin, idadapa natin ganyan. Ayan, baka kasi hindi nyo masyadong kita. And guhitan buhat dun sa puno ng parang pinakatangkay. Guhitan natin pa labas pa ano. Yan po. Yun. Matalim yung ginamit kong gunting. Biyak. Huwag kayong gagamit ng matalim na gunting. Gawa ulit, gawa. Madali lang naman to gawin. Mabagal lang ako ngayon dahil nagtuturo ako, pero kung gagawin nyo ito at masasanay kayo, sandali lang yan. Una, gupit lang kayo ng gupit. Gupit lang ng gupit. Damihan nyo, dagdagan nyo na yung ginupit ninyo. And then, ito yung likod ng gunting, yung hindi matalim, yun ang gagamitin ko. Guhitan nyo ng isa sa gitna. Yan. And then, lagyan nyo ng 3 guhit doon sa gilid, na parang yung bang veins ng ano, parang veins ng dahon talaga, diba? Nakikita nyo yung dahon, may guhit na may ganun sa gitna, ganon. Para siya ay mukhang dahon. Ayan, may guhit sa gitna. And then, gaganito natin siya, yan, nakaganyan na siya, nakabaliktad na, diba? Mukha na siyang dahon. Meron na siyang guhit, hindi lang masyadong kita yung guhit, Kita ba? Hindi masyadong kita, Ayan, nakikita yung guhit. Mas maganda kung hindi nyo na lang basta pagkahiwalay nyo. And then, eto, dito naman papasok to. Yan. Pwede nyo idikit yan dito. And, yan, ganyan. Ididikit nyo dito kung mas maganda nga kung ito ay may balot na crepe paper para mas tumaba siya. Mas tumaba yung ano. And then, tingnan natin Ito gagamitan ko nitong glue stick. May electric fan na naman ako. Kailangan ko na naman ng apoy. Wait lang po. Wait nawala yung nawala yung baliktad nawala yung nakalikong ganun. Tumiretso. Yan diba? May dahon na siya. Meron na kayong long stem. Pwede nyong ipangregalo to. Halimbawa, meron kayong kumare na loves ninyo. Talagang close na close kayong parang magkapatid. Bigyan nyo ng ganito. Diba? Hindi nyo na kailangang bumili at tawag dito.
kung wala kayong pambili ng regalo, meron kayong mga, kahit sa mga tindahan kasi, kaya lang hindi na nga uso ngayon yan. Dati kasi nanghihingi lang kami sa mga kantin. Kaya, dahil uso dati, bote ng soft drinks, tapos lalagyan ng straw. Doon sa mga kumakain sa kantin. Ito naman, yun diba? Ganda. At, teka ha, wait lang. Meron ako nakita dito na lumang bote to na parang from Balay Kuya to uwi ito ni Lori na may laman na hindi ko alam kung, hindi ko matandaan kung juice or honey or ano. Basta pinagtanggalan to ng ano. So, pwede na to. Lagay natin to, ha. Yung iba wala pang mga dahon. Hindi ko pa nalagyan ng dahon. Diba? Diba? Ganda. Ay, hindi tuloy kita, atakpan nga natin ito. Ayun, ganda, diba? Hindi nyo masyadong kita. Depende yan sa inyo, ha. Kung maikli ang tawag dito, kung mababa ang inyong face na gagamitin, so maikli lang ang putol na gagawin nyo ng tangkay. So mas maganda kung pag gumagawa kayo, mahaba muna ang tangkay, lahat mahaba ang inyong gawin. So pag gusto nyong iklian, nakakuha kayo ng base na mas mababa, di mababa lang. Kung gusto nyo naman na mas mataas dito, pero mas maganda kung hindi ninyo gagamitin sa napakataas na base kasi maliliit kasi yung bulaklak at hindi magandang gawing long stem na talagang mahaba. Kung dapat doon lang sa, tingnan nyo, sobrang nakaganito na kasi palitan ko ito mamaya. Pero, hindi ba? Lalo na kung mas marami to. Ito ay nasa 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 pieces pa lang. Ganito na, di ba? Ganda. So, 16 pieces pa lang to. Paano pa kung ito ay 100 pieces na o 50 pieces na lamang? So, ang 50 pieces, pwede nyong ibenta ng 200 pesos ng isang depende pa yon kung anong base ang paglalagyan nyo. Ayan. Pero, nasa inyo yon kung magkano nyo. Alam naman na tingin pa lang natin medyo matagal-tagal nang gawin. Kaya, kung ito ay gagawin ninyo na hanap buhay, pwede kasi magugustuhan talaga to. Lalo na pag iba-ibang kulay, ganda. Ayan, yan lang po ang kaya kong ibigay sa inyo ngayon kasi ako po ay may mga iba pa naman po na pwede akong gawin, kaya lang medyo kinukulang tayo ng pambili. Marami pa po. Nung una, may ginawa po akong bulaklak na papel. Ewan ko kung natatandaan niyo yun, yung gumawa ako ng bulaklak na papel. Since yun naman ay mga stock ko rin lang dito, naubusan po ako ng cellophane, kaya medyo hindi maganda ang resulta ng itsura, ng kulay, pero naipakita ko naman to kung ano yung itsura, kung paano ang proseso. At nasa vlog ko rin po yun. Ayan. Wait. Kunin ko sandali. Ito, ito yung papel. Papel to. Ang ginamit ko rito ay, dahil stock ko nga to dati pa, yung lumang, phone directory, telephone directory. Ito, dahil siya, manipis ang papel niya, pero makunat, yung hindi agad nasisira. And ang tamang paggawa po kasi nito, bago gawin na ito ay ibabalot muna sa cellophane. Babalutan ng cellophane bawat isang stick.
para makuha ko rin yung gustong kulay, kung di ba merong yellow na cellophane, merong red, di ba? May pink. So pwede kong kuhanin yun para maging magkakulay. Yun ang gagawin pinakapintura nito. And isa pa, syempre, pag ganun di ba, medyo glossy yun. So magandang tingnan. Tapos yung gitna, lumang papel lang po yan dito na ewan ko kung sa anong parang ano yata ito noong bouquet yung binigay sa akin, yung pambalot sa bouquet, pinirasuhan ko, pinutulan ko, ayan, yun ang nakuha kong panglagay sa gitna. And nilagyan ko lang ng tingting. Pwede nyo gamitin dito ang gumawa kayo ng stick na mas mahaba, kasi eto pwede itong lagyan ng mahabang stick kasi malaki siya. Pwede rin naman kayong gumawa ng maliit lang nito. So, eto, pag nakagawa kayo ng ganito, na may cellophane, tapos maglagay kayo sa isang, tawag dito, sa isang vase ng mga 5 piraso nito, tapos yung malaki-laking vase, mabebenta nyo ng mahal. Kasi nakikita ko ito dati sa mall, sa pwede natin isama ito yung dito, diba? Yan. Pero ito ibang lalagyan nito. Pero maganda sana kung may kulay ito. At saka mas gusto ko yung medyo mas maliit kasi pang flower, pang table lang, corner table or corner set. Corner, basta sa corner. Or pwede rin itong gawin dito sa table, sa dining table. Ayun. So, ayan, hanggang dito na lang po. At sobrang ako'y pawis na kasi pinatay ko ang electric fan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At thank you po sa mga nakaabot dito sa dulo ng aking vlog. Thank you po at sana po may natutunan kayo maski papano sa aking mga pinagagawa ngayong tanghali. Ayan, thank you po. Bye-bye po and God bless. Ingat po tayong lahat. Salamat.